Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 231. In our verse for today, Jeremiah chapter 14 verse 19 to 20. O Panginoon, talaga bang itinakwil nyo na ang Juda? Talaga bang galit po kayo sa Jerusalem? Bakit nyo po kami pinaparusahan ng ganito? At parang wala kaming pag-asang gumaling. Umasa po kaming bibigyan nyo kami ng kapayapaan pero hindi naman ito dumating. Umasa po kaming mapapabuti ang kalagayan namin pero takot ang dumating sa amin. O Panginoon, kinikilala namin ang kasamaan namin, pati ang kasalanan ng mga ninuno namin. Nagkasala po kami sa iyo. Nagkaroon ng matinding tagtuyot sa Juda and nahihirapan na yung mga tao. And dito makikita natin sa chapter 14 na ang Panginoon at si Prophet Jeremiah nagkakaroon ng conversation. Kahit under sa parusa yung kanilang bansa ay talagang nag-i-intercede ang Prophet Jeremiah sa kanila. Nakita ko dito si Prophet Jeremiah, ginagamit niya yung kami or we, kami, kasalanan namin, kasalanan ng aming mga ninuno. A real servant of God, ipinapanalangin niya yung mga kababayan niya. And hindi lang ito yung parang, ay ako wala akong kasalanan Lord, sila lang yung may kasalanan. Hindi siya ganun eh. Nag-i-intercede siya dun sa kanyang bayan at humihingi siya ng tawad as a nation. Lahat naman talaga tayo ay damay-damay, lahat naman talaga tayo ay may kasalanan din. At sobrang honest ni Jeremiah na yung paghihirap ng kanilang bansa ay talagang ibinibigay niya sa Panginoon. Hindi ito yung parang, Lord, okay lang naman kami or everything is fine, di ba? Talagang honestly sinasabi niya sa Panginoon, Lord, nahihirapan kami, patawarin mo po kami. Alam ni Jeremiah at gustong malaman ni Jeremiah mismo sa Panginoon kung ano ang ginawa ng Juda. Kahit obvious naman. Ito yung tipo na parang, Lord, patawarin mo po kami. As a nation, patawarin mo po kami, iniluluhod natin sa Panginoon yung iniisip natin na kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng mga matataas sa atin. Pero kung tutuusin, lahat tayo may mga kasalanan. And during our prayer time or our devotion or our pananalangin sa ating Panginoon, dapat iluhod natin sa Panginoon ang buong bansa, kasama mismo tayo doon. Dahil hindi rin naman talaga tayo perfecto. At some point, nagkamali rin naman tayo. Dapat tayo yung klase ng tao, especially tayo na mga tagasunod ng ating Panginoon, dapat tayo yung klase ng tao na magi-stand dun sa gap between God and man. Talaga yung siya yung nagsasabi na, Lord, huwag mo naman kaming pabayaan, di ba? Sana ganun din tayo. Lord, huwag mo naman pabayaan yung bansa namin. Alam ko po, ganito yung mga namumuno sa amin, pero patawarin mo po kami. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Hindi niya sinabi na kahabagan mo po sila or patawarin mo po yung mga leader namin. Hindi ganun eh. Patawarin mo po kami, kahabagan mo po kami, makasalanan po kami, at pati po yung mga kaninununuan namin, makasalanan po. A real servant of God, hindi siya nagkikriticize ng mga kasalanan ng mga kapwa niya. Ang ginagawa niya, ipinapasan niya sa balikat niya yung mga kasalanan at hinihingi niya ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. Ang gandang example ni Prophet Jeremiah kasi siya yung isang example na ng isang tao na nag-stand dun sa gap between God. Galit yung Diyos sa bansa niya at yung bansa naman niya naghihirap, gustong patawarin ng Diyos. So siya yung nasa gitna, siya yung parang shock absorber dun. And nawa, ganun din tayo kung tayo ay mananalangin sa ating Panginoon Diyos. Let us speak honestly about the sin, tungkol sa mga kasalanan natin, tungkol sa mga paghihirap natin, and humingi tayo ng kahabagan at kapatawaran sa ating Panginoon. Hindi lang tayo nananalangin, kundi ang buong bansa natin or ang buong mga pamilya natin. Dahil ang Panginoon, kung mapapansin natin sa Bible, laging merong mediator, laging merong nag-i-stand dun sa gap. Alam mo, sa Sodoma at Gomorrah, hindi ko sila gugunawin kapag may ganitong righteous. Ganun. Di ba sa Sodoma at Gomorrah ganun? Hanggang sa kung may 10, hindi ko gugunawin. Nakikipag-bidding si Abraham sa Panginoon. Di ba si Moses ganun din, nakikipag-bidding din sa ating Panginoon Diyos. So, kinakailangan ng someone na ganun. Kung tingin natin sa sarili natin ay karapat dapat tayo para makipag-usap sa Panginoon, makipag-usap tayo na may buong paggalang at gayon din, tayo yung mag-represent doon sa ating bansa. Yes, makasalanan ng bansa natin and kasama tayo doon. Ihingi natin ng tawad yung ating bansa sa ating Panginoong Diyos. Lagi natin sabihin na, Lord, alalahanin mo po kami. Alalahanin mo po yung pangako mo sa amin. Huwag mo po kami hayaan na maghirap.
patawarin mo po kami at kahabagan mo po kami, Panginoon. I-acknowledge natin na tayo ay makasalanan din. Let us continue to intercede para sa ating bansa, para sa ating pamilya, para sa ating kapwa. Huwag tayong mag-point ng fingers dun sa sila lang yung makasalanan, Lord, patawarin mo sila. Ang katotohanan, lahat kasi tayo makasalanan at lahat tayo ay somehow nagawa nating palungkutin ng ating Panginoon. Isang bagay na dapat ihingi rin natin ng kapatawaran. I remember si Jesus Christ, the ultimate example ng pag-stand between the gap. Siya yung tipo na sobrang makasalanan ng mga tao na minahal niya. Binastos-bastos siya, dinuraan siya, binugbog siya, pinako siya sa krus. Pero hindi siya gumanti. Ang ginawa niya, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sana ganun din tayo. Hayaan natin na tayo yung pumasan ng kasalanan ng ating pamilya, kasalanan ng ating bansa. Huwag tigilan na po natin yung pag-point ng fingers na, ay makasalanan yan, ako righteous eh. Alam mo yun? Sabi sa Bible, there is no one righteous, not even one. So patuloy tayo na magmahal sa ating Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip, at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Patuloy tayong mag-intercede sa buhay ng bawat isa at sa ating bansa. God bless everyone, and naway patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.